Isang simpleng pangarap ang nais ng kasama mo sa pagbabago. Isang simpleng pamahalaan. Pamahalaan na may matatapat na lider, malinis na gobyerno. Pamahalaang bukas para sa publiko. Pamahalaang makatao at makatarungan. Makakamit natin ang isang simpleng pamahalaan sa paglulunsad ng kasama mo sa pagbabago, ang Bagong Cavinti. Bagong Cavinti na kung saan may sistema ng tamang pamamahala at sistema ng tamang paggogobyerno upang sa gayon ay matugunan natin ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi ang pangangailangan na pampolitika lamang. Ang bayan kong Pilipinas. Nasaan na po ba ang bayang Cavinti natin ngayon? Para po sa kaalaman ng aking mga kababayan, ang ating pong bayan ay pangalawa na sa may pinakamalaking kita sa buong distrito, ika-4 na distrito na binubuo ng 16 na bayan. Kaya po naniniwala si Vice Titan na kung ang pondo ng bayan ay ilalaan lamang sa tamang pagkakagastusan, kaakibat ang tama at malinis na pamamahala, ay walang dudang makakamit na itaas natin ang kalidad ng pamumuhay ng bawat isang taga-Cavinti. Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay na. Tatlong mahalagang bagay ang susi sa pag-unlad ng isang bayan. Isa dito ay ang magandang kalikasan. Pangalawa dito ay ang malusog at matalinong pamayanan. At ang pangatlo dito ay ang maayos na pamamahala. Dalawa dito ay nasa bayanan ng Cavinti. Ang bayan ng Cavinti ay pinalad na magkaroon ng magandang kalikasan. Marami din sa kababayan namin sa Cavinti ang matatalino. Ngunit ang pagsulong ng Cavinti ay hindi nangyayari sapagkat kulang sa tamang paggogobyerno. Ito siguro ang dahilan kung bakit may eleksyon kada 3 taon upang bigyan natin ng pagkakataon para kapamili tayo ng bagong liderato para sa pagbabago. Umi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko hangad ko sa Bagong Cavinti, isang bayang maunlad. Maunlad at modernong agrikultura. Nasa atin po ang potensyal. Malawak na lupain, ang kailangan lang po natin. Moderno at makabagong technology at tamang pamaraan ng mga magsasaka. May mga government agency at private sector na nagkakandak ng mga seminar at isa po yan sa aking tututukan. Nasadlak sa dusa, ibon ng may layang lupa. Bilang doktor ng medisina at isa ring anesthesiologist, nais ko pong tumulong at ibahagi ang aking karunungan at kaalaman sa bayan. At nais po at isang simulain, hangad ng Bagong Cavinti ay magkaroon ng isang modernong hospital na may sapat na bilang ng mga doktor, nurses, na tutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal nila. Hangad ko po na makitang maunlad ang ating bayan, ang bayan ng Cavinti. Hangaring dati ko na pong naumpisahan. Simula po nang ako'y inyong pagtiwalaan bilang konsehal nitong ating bayan. Sa akin pong 9 na taong paglilingkuran, 3 terminong tuluyang paglilingkod, ay naging bahagi po ako sa pagpapalaki ng kita sa kabangbayan. Subalit, hanggang ngayon po ay di ko pa rin makita ang tunay na nakaunlaran na siyang naging dahilan upang muli aking naisin na magbalik sa paglilingkuran. Sa akin pong paniniwala, ang tunay na maunlad na bayan ay makikita kung ang mamamayan ay may mataas na antas ng pamuhay.
may maganda at sapat na kabuhayan. Hangaring kaya nating lahat sa pamamagitan ng paghahalal at pagpili ng mga lider na matapat, may integridad, may kakayahang mamuno, may malasakit sa mamamayan, mga pinunong may dedikasyon sa paglilingkuran, may prinsipyo, marunong tumpad sa pangako, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Mga katangiang makikita mo sa grupong ito, ang kasama mo sa pagbabago. Ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kong minumutya, pugad ng lupa. Bilang isang mamamayan at kabataan ng ating bayan, ang aking pangarap ay isang progresibo, kaaya-ayang kapaligiran na kung saan ay may tama at sapat na programa sa sektor ng edukasyon, sektor ng kalusugan, sektor ng sektor ng agrikultura, at maliwanag, bukas na gobyerno para sa lahat. Kaya mga kababayan, ako kasama si Mayor Milbert Oliveros, si Vice Mayor Hermy Titan at mga konsehales ay tinatanggap ang hamon para mas paunlarin, mas isaayos ang tunay na paggogobyerno sa ating bayan. At dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Maraming natigatanong kung bakit after na matalo ako last 2007 election bilang mayor, kung bakit tumakbo akong konsyal itong ating bayan. Akala ko end na ang aking political career. Pero hindi pala. Kasi habang nakikita ko kung gaano kaliit o kung gaano hindi umusad ang ating bayan sa pag-unlad sa kabila ng napakalaking pondo na halos umabot na sa 100 milyon kada taon, ay kung bakit ganyan pala ang pag-angat ng ating bayan. Kaya naisip ko na kailangan pa rin siguro ng ating bayan ang isang tulad ko na may karanasan sa paghawak ng pinansyal, dahil sa aking working experience na nagtrabaho ng halos 20 taon bilang accountant, bilang chairman ng cooperative na napalaki ko, at bilang isang financial consultant ng Gordes Philippines Inc. Naniniwala po ang inyong lingkod na magiging magandang katuwang tayo ng mananalong punong bayan dahil sa aking naging makakakaranasan. At malaki rin po ang aking paniwala na kung ang mananalong mayor ay si Mayor Milbert Oliveros, kasama ang aming kandidatong Vice Mayor na si Hermy Titan, at kaming mga 8 konsehal, siguro po ay mas magiging mabilis ang pag-unlad ng ating bayan. Sa kadahilanan kami po ay nagkasama-sama sa aming layunin, sa kasama po sa aming binuo pong samahan na kasama sa pagbabago. Kami po ay nagkasama-sama dito sa katotohanan, kami po ay isang layunin, ang mabago ang antas ng pamamahala sa aming bayan. Tayo ng kasama mo sa pagbabago ang isang pamahalaang naaayon sa batas at hindi naaayon sa personal na interes lamang, at sa kagalingan ng iilan lamang, isang pamahalaang pantay-pantay at pagtrato at serbisyo kahit kanino, hindi lamang sa kalyado. Itatagwid po din ng kasama mo sa pagbabago ang isang gobyernong magbibigay ng first class na serbisyo sa pamayanan kasama ang mamamayan. Napapanahon na para sa isang pagbabago. Pagbabago na kung saan magdadala sa atin sa isang mas maunlad na kapaligiran, mas maunlad na pamayanan. Kailangan natin na magkaroon ng mga pinunong may dedikasyon sa paglilingkod, mga pinunong may puso para sa bayan, may prinsipyo, may paninindigan, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Ang bayan ng Cavinti ay dapat ay first class municipality na. Kung ang kinikita nito sa nakalipas na 15 taon, kung ang kinikita ng bayan ay napupunta sa magagandang proyekto,
gaya ng pagpapatayo ng magandang ospital, magandang paaralan, at iba pang mga infrastructure projects, sana first class na ang bayan ng Cavinti. At ito ang layunin ng kasama mo sa pagbabago. Ang itayo ang bagong Cavinti, isang first class na bayan. Kaya po ako'y naniniwala sa aking grupong sinamahan ang kasama mo sa pagbabago para po makamit natin ang bagong Cavinti. Ito po ay pinangungunahan ng ating pong mahal na tumatakbong Mayor Gilbert Oliveros, kasama po ang mga halos talagang mga professional na mga konsehalis po. Kaya sana po ay kami inyong suportahan at tulungan po sa darating na eleksyon. Maraming salamat po. Ang kasama mo sa pagbabago ay magsusulong ng mga halagang programa upang ang first class municipality ay ating maisakatuparan. Ang susi sa pagbabago sa bayan ng Cavinti ay mag-uumpisa sa pagbabago ng liderato. Kaya sa darating na May 13 election, piliin niyo po ang pagbabago. Gamitin ang boto mo para sa pagbabago. Kami ang inyong kakampi para sa makabuluhan at magandang pagbabago ng bayan ng Cavinti. Sama-sama para sa isang maganda, maayos at maunlad na bayan ng Cavinti. Hangad po ng kasama mo sa pagbabago ang isang bagong Cavinti. Ang bagong Cavinti po ay isang first class na bayan kung saan ang mamamayan ay may mataas na antas ng pamumuhay, may maunlad na industriya at modernong agrikultura na gumagamit ng makabagong teknolohiya at kaalamang siyentipiko, may sentro ng pamilihan para sa produkto ng mga magsasaka at may magandang daanan mula sa sakahan patungo sa pamilihan. May maiinom na malinis at ligtas na tubig, isang malinis na bayan na may pagpapahalaga sa kalikasan, isang first class na bayan na may first class ding bahay pamahalaan. Ang bagong Cavinti na ilulunsad po ng kasama mo sa pagbabago ay isang maunlad at progresibong bayan kung saan ang bawat isang pamilya ay may membro na may magandang hanap buhay, may sapat na kita para sa pangaraw-araw na pangailangan at makapag-impok ng hindi nangangailangang umutang sa may mahal na patubuan sa oras ng kagipitan. Hangad po namin ang isang bayan kung saan simple, madali at hindi magastos ang pagtatayo ng negosyo. At kung saan mayroon ding simpleng proseso at panuntunan para sa mamamayang humihingi ng serbisyo sa bahay pamahalaan. Ang bagong Cavinti po ay isang bayang pantay ang pagkalinga sa bawat isang mamamayan. May sapat at magandang kalidad na serbisyong pangkalusugan at mayroong emergency medical service para sa nag-aagaw buhay. May modernong ospital na bukas 24 oras araw-araw, may sapat na bilang ng doktor, modernong mga kasangkapan upang matugunan ang pangailangan ng mga matatanda, mga bata, mga kababaihan at mga may kapansanan. Isang mapagkalingang bayan na may scholarship program na totohanan, hindi tuwing eleksyon lamang. Ang bagong Cavinti ay pinamumunuan ng mga lider na matapat, may integridad at may sapat na kaalaman at kasanayan sa pagpapaunlad ng bayan, isang pamayanang binubuo ng mga mamamayang may tiwala sa pamahalaan. Sama-sama nating itayo ang bagong Cavinti. Kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal tila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya, ugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal.